nalalabag yung pangunahing aral para huwag tuksuhin ni Satanas ang mag-asawa, kailangang magkaroon ng pagpipigil. Napakaganda po kung matuto ang tao ng self-control. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3, welcome back na naman po sa ating channel. It's always nice to be seeing you once again. And well, for today, it is a great day, but it is rainy. So, paalala lang po sa lahat, mag-ingat po tayo lagi, lalong-lalo na po sa paglabas dahil malakas ang ulan, no? Yung mga pabugso-bugsong pag-ulan po sa Pilipinas. Anyway, sa atin pong episode ngayon, atin pong pag-uusapan, still a little bit related sa ating episode the last time about the rising na HIV cases, and syempre po isa sa mga nire-recommenda dyan kung hindi talaga kaya ng abstinence, kung hindi talaga kaya makontrol ang mga sarili, at least you would have to wear some kind of protection. So meron na rin po tayong past discussion about this, about mga gamot, no, at saka contraceptives mga ka-U3. So ito po ang magiging discussions ang focus, no, sa mga options na ito. Si Brother Eli during this time, this is quite old, no, so si Brother Eli ng Members Church of God International will be discussing more about his perspectives, or at least what he sees according to the Bible, tamang pag quote-unquote family planning. Kasi noong 90s po kasi, napakalaking issue po yan, no? Na malaking campaign din yan ng ating Department of Health. And I remember, di ba parang ang phrase nyata niyan, ng tagline niyan is, kung sila'y mahal nyo, magplano or something like that. But anyway, sa aking background po sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Paalala po sa lahat, sa ating mga subscribers, yan ang mga supporters, click nyo na yung like. So, ibig sabihin po niyan, nire-recommenda nyo ang ating content sa iba pang mga viewers ng YouTube. And, hindi po ako member ng MCGI. Ayan, sa mga baguhan na, ako lamang po ay isang hamak na video reactor. So, posible po dahil hindi ako member na maaring mag-agree ako, maaring mag-disagree din ako sa aking mga napapanood. Pero rest assured, I'm trying to just give my first impressions mga ka-U3 as I am watching the video for the first time. Ano po, hindi ako mangangaral, hindi ako nag-endorse ng isang grupo, at never din po ako nagsabi na huwag kaaniban ng isang particular na grupo. So, if everything now is ready mga ka-U3, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Ngayon, samantala, ibig ko ituloy yung ating pinag-aaralan nung nakaraan na alam kong hinihintay ng marami nating mga kababayan, yun po bang ukol sa family planning? Yung paggamit ng IUD, ng condoms, ng mga pills, at ng iba't ibang mga contraceptives na naimbento ng mga doktor sa ating panahon para pigilan ang pagdami ng isang pamilya sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na mga artificial method of family planning. Ngayon, ayon po sa Biblia, mga kababayan, na ating napag-aralan ng nakaraan, hindi po masama ang magplano ng pamilya. Ang totoo, ang Diyos ay isang Diyos na ang kanyang ginagawa'y may planong lahat. Ang totoo, it is not just a plan. There are various plans. Inuulit ko po, kung ang Diyos ang ating uusisain, biblically, although hindi natin nakakausap ang Diyos personally, through His words in the Bible, He is manifesting His will, yung kanyang pakikipag-ugnayan sa atin. At naniniwala ako sa pagbabasa ng Biblia. Nakita kong ang Diyos pala, kung gumawa ng plano, hindi isang plano lang. Mayroong ikalawa, may ikatlo. May plan A, may plan B, may plan C. At patutunayan ko po sa inyo, mga kapatid, na talagang ang Diyos ay may plan A. Ang plan A ay ganito. Lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sabi sa tao nung malalang na, huwag kang kakain ng punong kahoy, ng pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na kumain ka niyaon, walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Ayon. Sa mga kapatid, ang plan A, ang taong ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mamamatay. Kaya lang mamamatay pag lumabag dun sa utos na huwag kang kakain. Kaya, yung kamatayan dumating sa tao, a part of plan B. Ang plan A, originally sila hindi mamamatay. Pero
Pero kung lumabag sila at paglalabag sila, may plan B naman. You cannot say that God is unaware. Hindi niya alam ang mangyayari. Ang sabi ng Biblia, meron siyang plano para sa tao kung susunod. At kung susuway ang tao, there is a plan B. Ayun nga, na paglabag ng tao mamamatay. At yan po'y napakagandang plano ng Diyos, na ang taong lumabag, magkakasakit, makakaranas ng iba't ibang kahirapan, kailangan mamatay. Otherwise, you will be suffering forever on earth kung hindi papasok yung kamatayan sa tao. Yan po ang dapat nating maintindihan. Yan ay plan B. Para ang Diyos ngayon maipagpatuloy ang pagmamahal at paglingap sa tao, kailangang isugo ang kanyang anak para tubusin yung kamali ang ginawa ng tao. Ganyan po kung ang Diyos ay magplano. Kaya hindi masama ang pagpaplano ng pamilya, mga kababayan. Kaya lang, yan pong pagpaplano ng pamilya, kung ilan ang dapat na iyong maging anak sa pahintulot ng Diyos. Halimbawa, isang lalaki, isang babae, o kaya dalawang lalaki, dalawang babae, hindi masama na yan isipin ng mag-asawa. Pero it is for God to establish our plans. Ang Diyos ang nagtatatag niyan. Pwede kang hindi magkaanak ng marami, pwede ka ring magkaanak ng marami. Kailangan lamang sa pagsang-ayon ng Diyos. Kasi dito po sa Biblia, sa 16 ng Kawikaan, mayroong ganitong pangungusap. Sa 16:9, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Maliwanag po na ang tao'y nasa kanya ang pagbabalak. Pero ang Panginoon ang wika ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kaya sa pagkatha natin ng ating lakad, tayo kakatha. We are to do the planning, but it is God who will establish our plans. Ang Diyos ang magsasakatuparan nun. Hindi masama na ang ating puso'y kumatha kung anong nararapat nating maging pamumuhay, lalo na pagdating sa pagtatayo ng isang pamilya. Ang napakahalagang unit o ang napakahalagang institusyon dito sa mundo ay ang pamilya. Pag hindi nalagay sa plano, masisira ang pamilya, mga kababayan. At pag nasira ang pamilya, masisira ang sosyedad. At pag nasira ang sosyedad, masisira ang katatagan ng isang bansa. Kaya napakahalaga na ating maintindihan ang mga kalooban ng Diyos ukol sa pagpaplano ng pamilya. At tayo nga po ay nakaraan na sa pag-aaral na yan. Ang ating liliwanagin ngayon ay yung ukol naman sa paggamit ng mga contraceptives. Tama ba ang paglalagay ng IUD, yung tinatawag na intrauterine uterine device? Yep. Okay, before we continue here. So, this is parang continuation na do po pala mga ka-youthie, ano? If you remember, we did give, I think it was an Itanong Mo Kasoriano compilation nga po patungkol sa contraceptives. And what I remember there is hindi supportive si Brother Eli sa vasectomy or IUD. Kasi I think yung main thought, kung maalala ko po ng tama, is against si Brother Eli sa artificial, quote-unquote, na contraception. So, sa ideya nga po ng Plan A, Plan B, so ang ibig sabihin po niyan, I think alam niyo naman po, even the famous quote that if I would rephrase it, it says, a good plan is not a good plan without another plan. So, kung meron kang Plan A, dapat meron kating alternative na Plan B, Plan C, Plan D. So, Brother Eli is discussing us, ano nga ba yung Plan A, di ba? So, in Plan A, creating human beings, initially the idea was for us to be immortal, to have everlasting life. There was a punishment, quote-unquote, when we ate the fruit. So, the consequence of that was death, mga ka-youthie. Brother Eli, however, said na meron namang Plan B. So, ang Plan B is sending Jesus Christ to die at the cross para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. And interestingly, very subtle yung nasabi ni Brother Eli, that death
ends suffering. I like that. Kumbaga, hindi ganun ka obvious, no, on the way he said it. I like how he inserted that death actually ends suffering and we cannot suffer forever kung meron pa rin tayo everlasting life here on earth. So what I'm expecting here, Brother Eli will be discussing more on each, no, siguro IUD, pills, and then condom. Anong masasabi niya? And I would like to know how hard-lined Brother Eli is with regards to these kinds of contraceptives. Yung paggamit ng condoms, yung paggamit ng mga iba't ibang pills, yan po ba ay karapat-dapat? Una, ibig kong ipakita sa inyo ang punto na ating napag-aralan nung nakaraan. Ang pangunahing pinakamabisang paraan ng pagpaplano ng pamilya ay ang pagkokontrol, self-control ng bawat individual sa isang mag-asawa. At natatandaan pa ninyo, ang sabi ng apostol na si San Pablo, at ibig ko pong uliting muli, huwag magpigil ang isa't isa, malibang kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo mamalagi sa pananalangin, at muling kayo magsama, baka kayo tuksihin ni Satanas dahil sa inyong kawalang pagpipigil. Dito maliwanag na ang pinakapangunahin ay magpigil sapagkat tutuksuhin ni Satanas ang mag-asawa pagka sila'y nawala ng pagpipigil. Yung self-control. Ngayon, kung gagamitan po natin ng mga artificial method, lumalabas mawawala po ang pagpipigil. Kasi anytime you wanted to have a contact with your wife or with your husband, because of the knowledge that you will not get pregnant o hindi ma-fertilize ang babae, ang egg sa babae, lalabas na mawawala ang pagpipigil kasi alam mo, meron ka nang nakasuot na IUD. Alam mo, meron ka ng ganon at ganire. O halimbawa, ang lalaki naman nag-undergo na ng tinatawag na vasectomy, kaya kahit na kailang panahon, ay pupwede siya na magkaroon ng contact sa kanyang asawa. Nalalabag yung pangunahing aral para huwag tuksuhin ni Satanas ang mag-asawa, ay kailangang magkaroon ng pagpipigil. Napakaganda po kung matuto ang tao ng self-control sa lahat ng bagay. Maging sa pagkain. Pag nawala ka ng pagpipigil, kakain ka ng kakain, you are butchering yourself. Sabi nga nung isang surgeon na kilala ko, most of the people today are butchering themselves on their own dining table. Kinakatay nila ang kanilang sarili sa mismong hapagkainan. Pinapatay nila ang kanilang sarili. Dahil sa kawalan ng tao ng pagpipigil sa sarili sa pagkain. Ganon din sa pagkagalit. Nagkaroon lang ng gitgitan sa traffic, bumaba yung isang mainitang ulot, nagitgit siya ng taxi, binaril ang isang kawa-awang naghahanap buhay. Patay. Bakit yan po ay nagkaganyan? Dahil tinukso na ni Satanas dahil walang pagpipigil, walang self-control sa galit. Marami pa pong bagay ng buhay na kailangan natin ng self-control o pagpipigil sa sarili, self-discipline, at yan po ay isa diyan yung ating sex, yung ating sexual desires, yung mga pagnanasa ng ating mga laman. Isa sa mga pangunahing doktrina ay ang pagpipigil sa sarili. Ngayon, bakit ko po ibig na talakayin sa inyo ang bagay na ito? Halimbawa, yan pong vasectomy, yung pong pagputol ng dinadaanan ng similya ng lalaki doon sa kanyang sex organ. Yung tinatawag nating vasectomy. Maaaring sabihin ng mga doktor, wala namang makakasama diyan. Ayan naman ay puputulin lang yung supply ng sperm para wag mag-impregnate yung babae. Maaaring sabihin ng doktor na yung paglalagay ng IUD, walang makakasama diyan.
Yun pwedeng sabihin ng mga doktor. And I do not discredit the medical profession. Pero, biblically speaking, alam nyo, ang Diyos ay isang Diyos na makatarungan, ang Diyos ay isang Diyos ng layunin, ang Diyos ay isang Diyos na eksakto. Okay, before we continue mga kayo, that is very interesting for me. Dahil po, alam po natin yan, at least sa modern medicine, a modern day medicine would support actually the implementation of our population control measures of a particular country, for example, like in the Philippines. I am not sure though exactly if this applies to Philippines too as to the implementation of artificial contraceptives on what doctors could really say or not. Pero I have an inkling that they would recommend artificial contraceptives sa mga mothers and fathers, for example. And that leads me to ask, paano po yung isang member po ng Church of God na doktor? Does it mean that they would not implement this particular policy because of their faith? Kasi Brother Eli is saying here that the Bible opposes artificial ways for contraception, mga ka-U3. So sa mga doctors dyan, mga medical practitioners po na members ng Church of God, please let us understand, mga ka-U3, about your professional life. Or does it mean that you have to separate it? Separate yung inyong pagiging professional na pag-practice, or totally mangingibabo po ang inyong paniniwala sa inyong doktrina at sa inyong reliyon at hindi niyo po susundin ang mga mandato po ng Department of Health? Natatandaan ko, merong isang doktor noong araw na ang sabi, bakit ba itong appendix nilagay pa ng Diyos? Tatandaan ko po yung isang doktor sa Malolos, hindi ko na lang sasabihin ang pangalan. Wala naman silbi itong appendix. Bakit ito'y nilagay pa ng Diyos? Nagiging cause tuloy ng isang malubhang sa karamdaman, yung tinatawag na appendicitis. Wala naman silbi ang appendix. Yun ang sabi ng doktor. Ako'y nangiti sapagkat sabi ko, kung inilagay ng Diyos yan, may silbi yan, yung appendix. Yun bang pinakadulon-dulo nung isang nakausling dulo ng ating bituka na yun ay namamaga. Sabi ko, may silbi yun sa loob-loob ko. I do not want to argue with the doctor. Sabi ko na lang sa sarili ko, siguro itong doktor na ito hindi naniniwala sa katalinuhan ng Diyos. Bakit nilagyan pa appendix? Wala naman silbi yan. Para bang yung kilay. Yung kilay, inilagay ho ng Diyos yan, maaari sabihin mo, ano silbi niyan? Napakaraming silbi ho niyan. Unang-una, yung iyong beauty, yung iyong kagandahan. Alisin mo ang kilay mo at mukha kang multo. Ikalawa, yung pawis na bumabagsak mula sa noo, kung wala ang kilay, dire-diretso sa mata yan, mahapdi. Yan po ang ibig kong ipakita sa inyo, mga kababayan. Ngayon, ano ibig kong sabihin? Yung appendix, mayroon nung kahulugan yon. Sa aking analysis, hindi ilalagay ng Diyos yung kung walang kahulugan. Kagaya ng mga damo-damo yan. Mayroon nung mga kahulugan yan, ba't nandyan yan? At yan ikabubuti ng tao. Ngayon, yung nagsasabi na yung appendix daw walang silbi, naisip ko tuloy, mga kayo ng appendix kung natuklasan nila na ang ikinasasama noon yung nagkakaroon ng bato, kakaroon ng mga buhok-buhok na hindi matunaw, nasasaksak sa appendix kaya tuloy namamaga. Dapat maintindihan ngayon ng medical science na talagang mahalaga yung pag-iingat sa pagkain. Na kung kakain ka, huwag mo kakainin yung bato, huwag mo kakainin yung buhok. Gaya ng sinabi ni San Pedro na hindi ako kumain kailanman, Panginoon, ng bagay na marumi o karumal-dumal. Kaya isang maituturo ng appendicitis o ng appendix, sa pagkain natin dapat na tayo maging maingat, mga kababayan. Na hindi na lang basta kain tayo ng kain sapagkat kay labag sa kalooban ng Panginoon Diyos. Gayon din naman yung paggamit ng mga IUDs, yung paggamit ng mga condom at nung iba't ibang mga contraceptive. Yung ibang relihiyon outrightly, masama kayang condom. Sino nagsabi sa'yo na masama yun? Nasa intensyon yun. Yan ang batas ng Diyos, ang kinukuha yung intensyon. Halimbawa, ang isang lalaki at isang babae nagsasama, nagpipigil, dumating doon sa point in time na hindi na sila makakapigil doon sa sexual desire nila, doon sa nais ng kanilang laman. Hindi naman po pwedeng magbuntis si babae at nanganganib ang buhay ni babae. Halimbawa, mayroong babae nanganganib ang buhay pag nagbuntis. O hindi ba mas maigi na yung gumamit ka ng kondom?
Okay, so here sa idea po ng parang ito lesser evil na idea mga ka-U3, ano? That's quite strange honestly dahil it seems to me na hindi naging consistent dito. Bakit? Dahil ang condom din naman ay hindi parte ng naturalesa, di ba? Kasi sa natural method of contraception mga ka-U3, abstinence, calendar method, withdrawal method, pero hindi po ba magiging nature na artificial din yung pagharang mismo ng sperm, di ba po, sa pag-fertilize ng egg, pag-reach ng egg? Because of course, the condom does that mga ka-U3. So it seems to me na medyo nagkakross yata ito sa line, no, mga ka-U3. Kasi kung tatanungin po natin yung ibang mga faiths, especially for example for Roman Catholic Church, it's really totally zero as to artificial na forms of contraception mga ka-U3. And I also would like to know if still this is practiced today or meron na kayang variations, no, as to being more open or conservative as to contraceptives mga ka-U3 among the membership of MCGI. Dahil syempre, this video was taken probably late 90s or early 2000s mga ka-U3. Di ba? Because of the sake of the life of your wife or your partner. Doon ba sasabihin mo, ang paggamit ng kondom ay masama? Kaya ho sa palatuntunang ito, ay binubuksan namin ang kaisipan ng aming mga kapatid, ng aming mga kababayan, na kung bagaman yan ay hindi advisable, yung biblically speaking, hindi advisable yung mga artificial contraceptives na yan, artificial methods of family planning, dahil yan nag-aalis ng pagpipigil. Nag-aalis yan ng self-control at self-discipline. Pero there are times na pwede nating magamit, halimbawa ang condom, hindi ko sinasabi yung IUD, ho? Yung condom, kung halimbawa ay dumating dun sa punto na hindi mo na talaga mapigil ang iyong sarili, and that desire of yours will endanger the life of your partner, bakit hindi magagamit ang condom? Anyway, wala namang harm na magagawa ang condom. Maaari ko ikukumpara natin sa pills, no? Mas may magagawang masama yung pills. At yung mga IUD, kung minsan nagkakaroon ng aksidente sa loob sa pagpapasok ng IUD sa sinapupunan ng isang babae. Kaya po kami nag-a-advise na huwag silang gagawa ng ganyan, yung aming mga kapatid. Kagaya halimbawa nung pagpapa-vasectomy. Sasabihin na iba, wala raw kaugnayan yun, basta't puputulin lang. Yung natural processes of the body nahahamper. At hindi pwedeng sabihin na guaranteed na 100% na hindi makaka-apekto yan sa health ng isang lalaki pag siya na vasectomy. Kasi that is hampering. That is controlling the natural processes of the body as it was intended by the Almighty Creator. Na iiba yung proseso ng katawan ng tao pagka ginawa mo yung vasectomy o kaya yung tinatawag na iba't ibang mga pamamaraan na ginagawa para huwag magkaanak ang tao. Natural process yang ang tao ay nagpo-produce ng sperm, at those sperm, there are times na dapat yan makalabas sa katawan ng tao. Yan natural processes of the body. Pagka yan pinutol mo through vasectomy, hindi natin magagarantyang 100% na yan walang magiging masamang epekto sa tao. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, ang Diyos ay isang eksaktong Diyos. He knows better than us. Alam niya ang pasikot-sikot ng ating bodily constitution. Kaya naglagay siya ng lahat ng mga elemento ng ating katawan na hindi natin dapat na panghimasukan ang natural processes na yan, kundi dapat na ating sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kababayan, hindi po kami tutol sa paggamit ng condom, pero under certain circumstances, yung paraan na hindi magwawala noong sinasabi ng Biblia na pagpipigil sa sarili. May mga pagkakataong ganyan. Kagaya nung sinasabi ni iba, yun daw masturbation is a mortal sin. Hindi ako naniniwala na masturbation is a mortal sin. Why? Conforme sa intent of masturbation. Sometimes a male masturbate because of the advice of a doctor to count and to monitor sperm the count. mobility of the sperm.
para malaman kung sino ang may diferensya. Yun bang babae o yung lalaki, ba't hindi sila Motility, nagkakaanak? If you subject yourself to diagnosis with an expert, he will advise you to masturbate. To give you for you to give him the sample of your sperm. Paano mo sasabihin that masturbation is a mortal sin? Under certain circumstances, you can masturbate without defying any law of God and of nature. Bakit to? Nasa intention yon. Ganun ko po ibig makita ng ating mga kababayan ang paggamit ng kondom. Hindi po napakasama niyan kagaya ng paniniwala ng ibang religious leader. Conforme sa sitwasyon at conforme sa intensyon. Okay, so just one thing here. So, is Brother Eli saying na ang paggamit ng condom is totally okay if it considers the, kumbaga, sensitive or delicate na pregnancy, mga kayuthi ng babae? Yun lang ba ang purpose? Or condoms in general still allowed na, kumbaga, sa paraan ng pagpipigil? Kasi kung titingnan natin, di ba, yung IUD and then yung vasectomy, these are called invasive procedures kasi, mga kayuthi, ano? So, kaya lang, I disapprove the use of other kagaya ng IUD, kagaya ng mga pills, somehow, sometime, that will affect the normal processes of the body. Wala hong doktor na pwedeng gumarantiyang walang epekto yung vasectomy, yung pag-take ng pills, etc., etc. Wala po. Experience teach us na talagang on the process, sa kahabaan ng panahon, natutuklasang may masasamang epekto na nagagawa yung mga iniimbentong mga gamot at mga pamamaraan ng tao. Walang pinakamaganda kundi sumunod tayo sa paraan ng Diyos, which is self-discipline at self-control. Unang Korinto 7:3 hanggang 5. Okay, mga kayuthi, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Yan, medyo may clip po pala, no? So, most likely, ay, pagka-comment po dyan, bitin. But anyway, mga kayuthi, this is part 2 na po pala. So, ang first part po natin, if you remember, we had that a couple of months, I think, no? In the past. And then, for this one, continuation. And Brother Eli is just emphasizing on the idea na hindi siya agree sa artificial na means ng contraception. And to be exact, vasectomy nga at saka IUD, and most likely, tubal ligation na rin, no? Most likely, kasi the same ang tawag nga po natin dyan kasi nag-involve po yan ng invasive na mga surgeries eh. At least for IUD, ganun din. May attach ka na device sa loob po mismo. So magkakaroon ka ng access sa puwerta mismo po ng reproductive organ po ng babae. But going back to the main point, mga kayuthi, we released this video in line with the HIV cases nga po sa Pilipinas. So I was thinking na it will be connected to that. Although the focus of Brother Eli's discussion po pala is sa mga mag-asawa. So abstinence, self-control, yun pong importante. But Brother Eli mentioned na ang use ng, at least for him, yung condom, no? Kumbaga, parang nakikita niya to na quote-unquote lesser evil, and Brother Eli believes that this is way better, especially pag kinukonsider mo yung delicate na pregnancy ng isang babae. Pero yun nga, I was also saying earlier, hindi ba yun makakonsider still na hindi naturalesa dahil ikaw ay naglalagay ng isang foreign object sa reproductive organ and doing a sexual act, mga kayuthi. So please comment below ano pong masasabi nyo dyan. But anyway, hindi ko na po mauulit lahat po ng aking mga interjections sa ating pong video because I was watching this in real time. So if you don't like this video, you can watch this video over here. You can also watch this playlist over here. Kung ikaw ay baguhan, ayan, click nyo na po yung subscribe, click nyo yung notification button, and I'll see you guys next time. Please be safe. Peace! Bye-bye.